Mahal kong nanay at tatay. Ayos lang ako. Sa kabila ng pagsisid, kasamang mga pating, pagtawid sa lava, at pagkain ng bayag na hamon na pinapagawa araw-araw ng ganitong baliw. Ngayon, iraranggo natin ang mga hamon sa total drama mula sa karaniwan hanggang sa pinakamalagim. Magsisimula tayo sa ilang hamon na hindi ka papatayin ayon sa total drama. Pero tiyak na magdadala sa iyo ng libreng biyahe sa ospital. Mabuti na lang at sa Canada, nangyari ang palabas. Hamon talaga ang disaster film. Simula tayo sa action episode na Masters of Disasters, kung saan pinadaan ni Chris ang campers sa bagong hamon na may movie genre theme. Na mapelikulang tungkol sa sakuna. Una, may earthquake challenge kung saan pinatawid din na Chris at Chef ang mga kalahok sa obstacle course na yumanig habang binabato sila. Dahil dito, si Owen ay kinailang lagyan ng wire sa panga matapos matamaan ng libro sa muka. Pero sa kung anong paraan, hindi pa rin yon ang pinakamatindi sa lahat. Ang huling bahagi ng hamon ay isa sa kakaunting matitinding sandali sa palabas, na pati si Chris ay nag-alinlangan. Namutusan ng campers na tumakas mula sa lumulubog na submarine. Masyadong mataas ang tubig, kaya hindi sila nakatakas na maayos. Nang sinubukan ni Chris palabasin sila, aksidenteng nabali ni Chef ang liver. Kung hindi dahil kay Harold, nawala na ng trabaho si Chris at siya rin ang naging sanhi ng pagkamatay ng maraming kabataan. Hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga, muntik malunod ang campers sa episode na ito. At marami pa tayong pag-uusapan ngayon. Oras na para sa rematch. Sa lahat ng pagkukulang ng All-Stars, mula sa sobrang pagsira kay Courtney hanggang sa pagwasak sa lahat ng may kinalaman sa karakter ni Duncan, sa kakaunting bilang ng mga episode, sa lahat-lahat ng may kinalaman kay Mal, hanggang sa saan na ba ako papunta? Sa episode na Sucker Punched, nakita natin ang campers na lumaban sa pinakamalalaking kaaway nila. Kasama rito ang simpleng sagupaan ni na Gwen at Courtney, o Al at ang kanyang kuya, hanggang sa matitinding karanasan tulad ng kay Scott na pinilit muling makipagsagupaan sa mismong pating na naglagay sa kanya sa life support noong nakaraang season. Maniwala ka, babalikan natin siya mamaya. Pero ngayon, Selfie with the Predator. Kailangan nating balikan ang unang bahagi ng reboot. Sa episode na Tortoise Riga Mortis, kailangang mag-selfie ang camper sa pinakamapanganib na hayop na makita nila. Ngayon, matapos ang 6 na season ng matinding kabaliwan, tila simple ito, pero bilang isa sa maraming hamon kung saan hinarap ng mga kabataan ang mababangis na hayop tulad ng grizzly bear, dapat talaga itong banggitin. Pero kung sapat silang tuso, maaari nilang maiwasan ang mapansin. Ipasok si Deadly Animal Hero Hunter. Sa hamon na ito mula sa unang season, hindi nila maiiwas ang mapansin. Ang tanging mas delikado pa kaysa sa pagsiselfie kasama ang oso, bukod pa sa iba pang mga hamon na pag-uusapan natin pagkatapos nito, ay ang kailangang hulihin ang isang grizzly bear. Sa episode ng Wawanaka Gun Wild, yan mismo ang ipinagawa kay kawawang Heather. Seryoso ba to? Yun na lang ang natirang hayop. Sa hamon, kailangang dalhin ng campers ang isang particular na mailap na hayop pabalik sa campsite nang hindi nasasaktan. Napilitan si Heather na humarap ng harapan sa isang mabangis na oso, habang ang ibang campers ay chipmunks, palaka, at iba pang maliliit na hayop lang ang nasign. Kahit gaano pa kasama si Heather noong unang season, parang sobra pa rin kung pipilitin siyang humarap sa isang oso. Tumakbo ka para sa buhay mo. Literal. Sa tingin ko, pwedeng isama halos lahat ng World Tour Challenge sa listahang ito. Pero may ilan talaga na namumukod tangi. Ito ay pangkalahatang entry para sa maraming hamong may temang karera at parang mali ang tunog nito. Dinawin ko lang, ang tinutukoy natin ay karera ng takbuhan. Halimbawa, sa karera sa Yukon, kailangan ng campers tumawid sa nagyelong tubig na may panganib ng hypothermia. Pagkatapos, may karera sa Amazon na puno ng makamandag na hayop at iba pang panganib. Kahit mga aktor lang ang ilan sa kanila, mas magiging kampante ka lang sa susunod na grupo ng mga cannibal na aabutin ka. Angry campers. Mahilig ka sa Angry Birds? Ano kaya nararamdaman ng mga ibon? Sa tingin mo ba gusto nilang itapon gamit ang tirador para lang sa aliw mo? Sa episode na ito ng reboot, ang hamon ay itira ang mga kakampi gamit ang tirador ng pinakamalayo. Chris Toki, marami pang itatapon! Sa bright side, nabigyan sila ng helmet. Na generous na para kay Chris. At higit pa ito kaysa sa masasabi natin para sa karamihan ng mga hamon na pinipilit gawin ng mga campers na ito. Total Mutant Island. Kapag pinag-uusapan ang natural na hayop, hindi pwedeng kalimutan ang pakulo ng Season 4. Ang labis-labis na dami ng radyasyon na bumalot sa Camp Wabanaka. Dahil dito, naging parang krimen laban sa kalikasan ang mga mabangis na hayop sa isla. Wala sa mga kambing na may pakpak at humihinga ng apoy,
higanteng alimango at mga beaver, ardilyang may laser sa mata, hanggang sa kinatatakutan ng mga Scots. Hindi mo madaling mapanood ng payapang mga hayop dito. Kung kasali ka ngayong season, magpasalamat ka na lang kung hindi ka ma-mutate. Hindi ko alam bakit di kinasuhan ng pamilya ni Dakota si Chris. Ngayon, lumipat na tayo mula sa mga di masyadong delikadong hamon patungo sa mga talagang nakamamatay na hamon. Ito na ang tiyak na sentensya ng kamatayan. Broken Back Horseman. Sa halip na komplikadong hamon, pinasimple ni Chris ang Western Movie Challenge sa aksyon sa pagsabing tumalon lang ang campers mula sa isang daang talampakang diving board papunta sa kabayo. Panahon na para magduos. Ayon sa mabilisang Google search, karamihan ng mga naliligtasang pagbagsak ng tao ay nasa 20 hanggang 25 talampakan. Hindi ko maintindihan kung paano walang ni isa sa kanilang naka-bodycast. Pero siguro dahil ito sa tinatawag sa animation na plot armor. Kahit parang immune sa injury ang mga cartoon character sa episode na ito, hindi ibig sabihin na di sila makakaramdam ng sakit. At dahil ang goal ay makalapag sa kabayo, maraming pagkakataon para sa mga nutshot. Back to basics. Sa usapan ng mga talon na di dapat lampasan ng cast, narito ang unang hamon sa serye. Simple lang ang patakaran. Tumalon mula bangin sa katubigang pinamumugaran ng mga pating. Sana hindi mamatay. Kayang-kaya. Bilang bata, baka mukhang mas hindi delikado ito kaysa sa naunang hamon. Dahil mas malambot ang tubig kaysa sa lupa o kabayo. Pero kapag sobrang taas na, hindi na mahalaga ang distansya. Kahit makaligtas ka sa taas ng talon, tiyak na mga pating ang ayos sa problema. Death Battle. Ang finale ng Revenge of the Island ay siguro ang pinakasimple sa serye. Wala na ang pagpapanggap ng mga delikadong obstacle course at trivia contest. Tandaan mo. Dito, may klasikong nerd laban Jack hanggang kamatayan. Labanan nito ng lakas ni Lightning at talino ni Cameron. Na gumawa pa ng sariling Iron Man suit sa maikling oras ng paghahanda. Isang tabi na natin ang halatang dahilan na kayang pumatay ng mga killer robot, pati na rin ang katotohanang si Cameron, na ayon sa kwento ay nadadapa lang sa bigat ng paru-paro, ay tumatanggap ng matinding bugbog mula sa isang star na manlalaro ng football. Meron ding ending kung saan tinamaan si Lightning ng kidlat na kapangalan niya na sa hindi malamang dahilan ay nalampasan niya na ang tanging nangyari lang ay nag-iba ang kulay ng kanyang buhok. Maaring layunin lang ay pabagsakin ang kalaban, pero duda akong pipigilan ni Chris ang mas malalang mangyari. Perish like an Egyptian. Sa una, maaring mukhang dapat kasama ang hamon sa karera sa Egypt sa naunang kategorya ng World Tour. Tama rin yan. Pero may bahagi rin tungkol sa mga nakakatawang salagubang na agad kinain ng intoy ni Chris hanggang buto sa ilang segundo. Buti na lang at nakapag-awit ang mga campers, kaya nalibugan ng husto ang mga insektong yon at hindi na nangain ng buhay ng iba pang tao. Buti na lang, hindi ko na kailangang ulitin yon. Throwback Thur. Anong araw na ngayon? Naalala mo ba yung aksyon na muntik malunod ang mga campers at niligtas sila ni Harold gamit ang galing niya? Pagkatapos ng ilang taon, lumabas ang reboot noong 2023 na wala si Harold. Ngayon, sinadya talaga ang pagkalunod. Sa hamon na ito, kailangang tawirin ng kalahok ang nakamamatay na obstacle course para makuha ang password na magpapalaya sa kanilang kakampi mula sa tangke na napupuno ng tubig. Sa madaling salita, nilalagay ni Chris sa panganib ang buhay ng ilang teenager at ipinagkakatiwala ito sa iba pang teenager. Bakit walang SWAT team na humahabol sa kanya? Tumanda na parang mamahaling alak. Oo, alam na ni na Chris McLean at Chef ang lokasyon ng Area 51 at handang dalhin ang grupo ng teenager para sa mga hamon. Kasama dito ang pagtakbo sa minefield, paglusot sa pasilidad, at pagharap sa mga alien at teknolohiyang di dapat makita ng publiko. Gets ko kung bakit top secret ang mullet na yon. Hindi ko rin alam kung aling pananaw ang mas napapalala kay Chris. Yung idea na pinapalaban niya ang mga teenager laban sa militar ng US. O yung idea na pinapalaban niya sila laban sa nakakatakot na alien na teknolohiya. Buti na lang, di naman mahalaga kasi pareho niyang ginagawa. Hindi planadong terorista ang atake. Sa di inaasahang pangyayari, Hindi planado ni Chris na pigilan ng baliw na henyo na pasabugin ng isla ng pakatoo. Sa halip, ginawa ito bilang isang pagsisikap na, alam mo na, iligtas ang isla mula sa pagpapasabog. Kakaiba ang isla ng pakatoo, pati na ang mga kalahok at hamon na akma sa temang ito. Our lives aren't really in danger, right? Ibang makita ang campers na pinigilan ng malawakang pagpatay at terorismo. Sobra na yon kahit sa kanilang pamantayan. Oo, at kahit hindi plano ni Chris ang isyu kay Scarlett,
Gusto pa rin niyang pilitin ang mga campers na pigilan ang pagsabog ng isla niya. Talagang salot ang taong ito. Ganito natin tatapusin ito. Pinakamagandang finale ng serye ay sa World Tour, kung saan sina Heather at Alejandro ay matapang na naglaban para sa Grand Prize. Nandun si Cody, pero lumilihis na ako sa topic. Ang huling dalawa at kanilang mga katulong ay napilitang buhati ng rebultong gawa sa kahoy at pinya ng kalaban paakyat sa bulkan bilang handog, na nauwi sa mga pagsubok na puno ng lava na mapanganib para sa kabataan. Maliban na lang kung sila ay kumukontrol ng isang Italianong tubero. Hindi pa rin sapat kay Chris ang pag-akit sa bulkan. Lalo na't naglagay pa siya ng mga patibong doon. Sabi nila, hindi ka pa mamamatay sa magma. Pero si Ezekiel, literal na tumalon sa lava para sa pera at buhay pa rin siyang lumabas. Oh, dagdag pa, mas nakakatakot ang challenge na to dahil sa eksena pagkatapos ng credits. Totoo, doon ipinakita na si Alejandro, ang tanging aktibong kalahok na direktang tinamaan ng lava, ay nasunog at napinsala ng husto. Kaya nilagay siya sa isang robot na kasuotan, marahil habang buhay na. Yun ay hanggang sa sumunod na season na okay na siya. Pero bago pa nagkaroon ng All-Stars, nakakabahala na talaga ang ideya na si Alejandro ay literal na napinsala habang buhay. Para sa mga tagahanga ng All-Stars, ito na ang pinakamaganda naming masasabi. Mga moat at float ng kapahamakan. Dahil nabanggit ang All-Stars, huling hamon nito ay galing sa World Tour. Sa halip na pumili ng tutulong, pinili ni Chris na ilagay ang mga natanggal na kalahok sa lobo na puno ng utot ni Owen para pasabugin ng mga finalist. Ano bang problema mo, Chris? Salamat, Chris. Talagang epektibo itong doble pritong beans. Maliban kina Gwen, Cameron, Heather at Alejandro, ang ibang kalahok ay tinangay sa araw na tulad ni Alejandro dati, malamang na namatay sila. Dayun pa man, nakumpirma na nakaligtas sila kahit paano dahil ito na halos ang huling beses natin silang nakita. May naiiwang hindi magandang pakiramdam. Mas gusto ko pa ang hindi magandang pakiramdam kaysa sa hamon mismo. Dito, tatawid ang mga finalists sa tatlong moat na puno ng nakalalasong basura, lava at tubig na may matutulis na pangil. At grabe, parang hindi na ito hamon. Para na itong tangkang pagpatay. Pero sigurado akong di na ito lalala pa sa panganib. Literal na ilog ng lava, ayos ah. Ginawang mas madilim ng reboot ang panganib sa pamamagitan ng pagpapatawid sa huling tatlo sa ilog ng kumukulong lava. Gamit lang ilang bangka bilang pagitan sa kapahamakan. Lalong gumanda ito. Sige, ititigil ko muna pagdududa ko. Dapat daw natunaw agad ng lava ang mga bangka. Pero tara na pare. Isang maling galaw lang, siguradong malalagas at hindi na makikilala ang mga ito. Pinilit pa sila ni Chris na gumulong sa burol sa bola matapos uminom ng gatas ng kambing. Para sa akin, nung tumawid sa lava stream, gusto ko nang sumuka. Pero bahala na raw dahil simulation ng sakuna. Para sa huling entry sa kategoryang ito, may isa pa tayong finale. Pakatuo Islands. Umabot kina Sky at Sean na pinartniran kina Jasmine at Dave na kilalang pasimuno ng gulo. Ayos lang si Jasmine siguro pero si Dave, grabe. Wow, anong tsansa nun? Walang mas tiyak na paraan para mauwi sa kapahamakan kaysa ibalik sa palabas ang kakatwang boyfriend ni Sky. Nalaman niyang may boyfriend na pala ang matagal na niyang pinapantasya ang babae. Tapos binigyan pa siya ng controller para baguhin ang lupa at klima ng isla. Diretsong binigay ni Chris kay Dave ang susi para subukang patayin si Sky dahil sa tampo niya. Isa ito sa pinakamalalang ginawa ng kahit sinong kalahok sa total drama. Hindi ko alam bakit pero mas galit pa rin ako kay Chris dahil siya nagplano nito. Simulan na natin ang huling 10 hamon. Ang kategoryang ito ay para sa mga hamon na paborito ni Chris o mas kilala bilang pagpapahirap. Ang awakaton. Nakakainis ang kulang sa tulog. Kahit dahil sa labis na pagkain, late na pagkain, insomnia, o isang lalaking 30 na pinipilit kang magpuyat para kumita. Hindi talaga ito magandang karanasan. Sa totoo lang, pwedeng matulog ang mga campers kahit kailan nila gusto. Basta handa silang sumuko sa hamon. Pero para ang pangalawang hamon pa lang sa palabas, ay isang uri na ng pisikal na pagpapahirap. Marami na itong sinasabi tungkol sa karakter ni Chris. Tandaan mo, dito may kaunti pa siyang konsensya o moral na gabay. Sige, meron siyang parang halos mapagkamalang konsensya. Ang Vomit Comet. Ang mga nakakaduwal na episode ng Total Drama, ang madalas pinakapinagtatalunan ng lahat. Sa Space Team Challenges ng Total Drama Action, isa rito ang pag-ride sa Vomit Comet, kung saan kailangan mong tumagal hanggat kaya bago, alam mo na siguro ang limitasyon. Ano yung amoy na yon?
Sobrang kadiri nito na hindi mailarawan. Oo, kung yun lang sanang hamon. Pero may dagdag pa. Si Chris kasi, hindi niya nililinis ang makina pagkatapos gamitin. Ibig sabihin, bawat camper ay kailangan lumublob sa suka ng mga nauna sa kanila, na talaga namang kadiri. Bakit nila ginawa ito ng 2 beses? Naalala mo ba yung panahon na halos lahat ng video game mascots ay nagkaroon ng pinball spin-off? Nangyari ito kina Mario, Sonic at Kirby. Kung iniisip mong kakaiba, isipin mo na lang damdamin nila. Hindi na kailangan magtaka ng mga karakter sa reboot dahil matapos silang durugin ng higanting mga barya, binuhat nila ito paakyat ng burol papunta sa human pinball machine kung saan sila mismo ang naging pinball. Alam mo ba ang pinakakakaibang parte ng hamon? Hindi niya ito unang beses ginawa. Sa Tokyo Challenge ng World Tour, pinilit ni Chris ang mga pares na maging human pinballs gamit ang mga bola, kabilang ang pagsama kay DJ sa agresibong baby panda at kay Cody sa kanyang stalker. Ang tumatakas sa siraulong mamamatay tao na may chainsaw at hook. Sige, ito ay hindi masyadong pisikal kundi mas psikolohikal. Matapos magbigay ng babala, umalis sina Chris at Chef sa isla. Inabisuhan ng campers na mag-ingat sa nakatakas na mamamatay tao na may chainsaw at hook. Sa puntong ito, may katinuan pa si Chris kaya buti na lang. Walang nakatakas na siraulong mamamatay tao. Lubos pa rin yan na paniwala ang iba pang campers na meron niya at mamamatay sila kapag nahuli. Magandang konsepto ito para sa Halloween special. Lalo na't nagkataon na ang cast ay nagharap sa totoong siraulong mamamatay tao na may chainsaw at hook. Siguro dapat magpasalamat sila na hindi hinintay ni Chris ang susunod na season para sa hamon. Kasi feeling ko kung doon nangyari, hindi na nagkataon lang yon. Maganda ito sa rating, pero tiyak na masama sa mga demanda. Sa takot, walang masigit sa psychological horror kung saan pinaharap ni Chris ang mga campers sa pinakamatinding takot nila. At lihim niya itong ginamit laban sa kanila. Sa isang banda, nakakatawa talagang makita si Tyler na takot sa mga manok at si Duncan na dahan-dahang kinakalap ang lakas ng loob para yakapin ang isang Celine Dion standee. Isipin mo kung ang pinakamalaking takot mo ay pagtatawanan lang ng iba. Tapos ipapalabas pa sa TV para makita ng lahat. At ikaw pang matatatakan bilang duwag na natakot, tumalon sa pool ng jello. O kaya ikaw ang yayakap sa karton na larawan ng sikat na mang-aawit. Seryoso ba? Kailangan talagang ganoon ang ending. Hindi deserve ni Tyler yon. Chef, walang personalan pero walang duda. Ang pinakamahirap panoorin sa original na season ay ang Branch of Disgustingness, na ang challenge ay gaya ng nasa pamagat. Isang buffet ng iba't ibang nakakadiring pagkain na pinipilit tikman at lunukin ng mga campers. Mula pizza na may basura, pinaghalong ipis, hanggang literal na bayag ng toro. Sige mga bola-bola. Sige, subukan natin. Isa lang ito sa marami nakakadiring hamon na may kinalaman sa pagkain sa serye at lalo lang itong pinapalala ng walang tigil kahit na maintindihan na pagsusuka ng mga kalahok dahil sa mga nakakadiring pagkain na pinipilit nilang lunukin. Ruleta ng pagsusuka. Mula sa isang nakakadiring hamon sa pagkain, papunta sa isa pa. Tama lang ang pamagat ng episode na ito na Ruleta ng Pagsusuka, kung saan pinilit ang bagong mga kalahok na subukan ng pinaka-nakakasukang pagkain na naisip ng baluktot na isipan ni Chris. Ano? Sinasabi mong wala kang mas ayaw kainin kaysa bayag ng toro? Sige, paano kung may 50 talampakang sentient na tapeworm na bukod sa pagiging bulate ay umamin pa sa confessional na ilang araw na siyang di naliligo? Walang katumbas na pera ang pagsira mo sa katawan mo. At ito na siguro ang pinakamahirap na pisikal na eksena sa buong serye. Para sa akin mga bulaklak, bula at cotton candy. Sa huling 4 ng Revenge of the Island, nanako si Chris ng hamon bilang welcome back mula sa lahat ng hirap na naranasan nila. Umatras siya dito matapos mapatalsik ni Scott sa kubeta dahil sa bitag. Kaya nagpa siya nilang magbigay ng hamon sa pagkain ng mga kadiring pagkain sa mga kalahok. Sige, kahit hindi ko maitago ang matinding pagkainis ko dito, lalo pang naging hindi kaaya-aya dahil kailangan pang hanapin ng mga campers ang sarili nilang mga sangkap sa isla, lutuin ang sarili nilang putahe, at sa huli ay kainin din nila ito nang si DJ ay umayaw bilang hurado na talagang maiintindihan naman. Ngayon, lahat ng yan ay parang nakakainis. Pero masasabi ba talagang pagpapahirap na yon? Kung ikukumpara sa iba, hindi naman talaga. Pero sa huli, si Scott ang napauwi. Matapos siyang mapaupo sa wheelchair,
Dinala ni Chris si Fang at ang tirador sa kanya habang inaalis siya. Kaya nauwi si Scott sa Iron Lung na halos wala ng buhay ang itsura sa finale. At tingnan mo, naiintindihan ko na si Scott ay isang walang pakundangang bully sa halos lahat ng oras niya sa palabas. Pero hindi ko gugustuhin yon, kahit sa pinakamatindi kong kaaway. Si Ezekiel lang. Wala nang mapatalsik si Ezekiel sa isla sa nakakahiya niyang paraan. Sunod-sunod na ang malas sa kanya. Pagbalik niya sa World Tour, natanggal agad siya bago magsimula ang laro. Kahit nag-stowaway siya, nauwi lang ito sa pagiging mabangis at mukhang golem. Nang tuloy ang mabaliw si Ezekiel, natakot si Chris na hindi niya agad napabaliw ang isa sa mga camper niya para sa mga hamon. Pinagdaanan ni Ezekiel ang sunod-sunod na pagdurusa. Mula sa pagpapahabol sa kanya gamit ang tranquilizer guns, hanggang sa pagtalon niya sa bulkan na may $1,000,000. Di tulad ni Scott na nakabawi, hindi natin nakita si Ezekiel na makabawi o maibalik ang dati niyang sarili. Hindi siya mabangis na hayop. Kakaiba lang ang ugali niya. Lalong masama para kay Zeke, na siyang may pinakamasaklap na kapalaran sa palabas, kahit hindi siya kontrabida. Sa totoo, hindi talaga siya kalaban. Ang kapalarang ito ay halos hindi na maiba sa pagpapahirap. Totoong pagpapahirap. Kaya naman, ang nangungunang pwesto natin ay napunta sa mga bahagi ng sering ito kung saan talagang nagpakita sila ng totoong pagpapahirap para sa kanilang mga hamon. Karamihan sa napag-usapan natin ngayon ay maaring sabihing nagpapahirap lang. Pagkain ng pinakakasuklam-suklam at kadaring pagkain na may isip, pagdaan sa masasakit at mapanganib na mga hamon. Lahat ng yan ay mga klasikong tatak ng total drama. Pero sa unang season, may mga hamong mas malala pa. Pinakatampok dito ang episode kung saan kailangang mabuhay ng 10 segundo sa iba't ibang hirap. Gaya ng sobrang init na marshmallow face waxing, pantayo sa bariles ng mga linta, at pagtakbo laban sa Russian bear sa troso. Di ko alam kung paano naging pagpapahirap yon. Pero wala pa ring matinong dahilan para utusan ng teenager gawin yon. Kung di pa sapat yon, tingnan mo ang pangalawang huling hamon kasama sina Heather, Duncan at Owen, kung saan kailangan nilang paikutin ang ruleta ng pinakamalulupit na hamon mula sa mga natanggal na campers. Kahit kalbo sa pambansang telebisyon, kumain ng jelly mula sa pusod ni Owen, dilaan ang kilikili ni Owen, paputukin sa tumpok ng dumi ng baboy, lumangoy sa isang buong swimming pool na puno ng linta, at oo, gets mo na ang ibig kong sabihin. Lahat ng ito para sa $100. 100,000 na, oo, malaking pera. Pero hindi pa yan sapat para sa therapy, pisikal at mental, na kakailanganin mo pagkatapos ng lahat ng to. At yun palang mga hamon ni Heather. Sa totoo lang pare, naawa na rin ako sa kanya.